dito lang po yan sa Tahanang Pinakamasaya! Isang hindi magandang balita ang natanggap ng pamunuan ng Television and Production Exponents Inc., mas kilala sa pangalang tape na mayroong kinalaman sa titulo ng kanilang programa na Eat Bulaga. Pinanigan na kasi ng Marikina RTC Branch 273 ang isinampang copyright infringement and unfair competition case ng TVJ at ni Jenny Ferre laban sa tape at GMA7. Matatandaan na noong July 12, 2023, nakatanggap ng summon ang tape at GMA7 galing sa korte upang sagutin nila ang mga alegasyong ibinato sa kanila ng TVJ. Ang reklamong isinampa ay may docket na SSC case number 2023-37-MK. Nakalagay dito ang copyright infringement and unfair competition under RA number 8293, otherwise known as the Intellectual Property Code of the Philippines, with application for issuance of a writ of preliminary injunction. Mula naman sa isang fanpage ng Tape Eat Bulaga, ipinost nito ang isang pahayag na may kinalaman sa pagpapalit ng titulo ng kanilang programa. Ayon sa post ng TED Tape EB Defenders, Tape Inc. susunod sa utos ng korte. Susunod ang Tape Inc. sa desisyon ng Marikina RTC na executory na nagbabawal sa paggamit ng pangalang EB at Eat Bulaga pending appeal. Ang desisyon na ito ng korte ay tungkol sa copyright infringement case na isinampa ng kampo ng TVJ at ni Jenny Ferre laban sa Tape Inc. at GMA Network. Ang desisyon ay may petsang December 22, 2023, ngunit ngayon lamang ito inilabas ng Marikina RTC. Copyright infringement case ang kaso, pero trademark infringement ang nasa desisyon, kaya aapela ang kampo ng Tape Inc. at GMA7. Ang pinakabago naman nilang post noong January 6 ay nagsasabing kaabang-abang ang bagong titulo ng kanilang programa. Matagal na rin nga kung tutuusin, wala pa ang pagsasampa ng kaso sa IPO file ng TVJ para sa trademark at Marikina RTC para sa copyright infringement, ay marami na ang nagsasabi at humihiling sa tape na palitan na nila ang titulo ng kanilang programa. Mag-isip ng mas bago at mas nakakaakit na titulo, nang sa gayon ay magkaroon ng sariling pagkakakilanlan ang mga bagong host ng kanilang noontime show at hindi masabihan na nakikisakay sa popularidad na naipundar ng orihinal na Eat Bulaga. Pero hindi nila ito ginawa dahil nakakontrata pa ang tape sa GMA7 para sa titulo ng noontime show na Eat Bulaga. Dahil executory ang desisyon ng Marikina RTC, kinakailangan ng tape na palitan kaagad ang titulo ng kanilang programa, kundi ay mas malaking problema ang kanilang kakaharapin sa hinaharap. Kung inyong maaalala, pinanghawakan ng tape ang nasabing titulo at patuloy pa rin na ginagamit ang Eat Bulaga. Ipinaalala ng legal counsel nila na si Attorney Maggie Garduque na kinilala ng IPO ang tape bilang prior registrant para sa pangalang Eat Bulaga. Kaya naman noong magsimula ang laban para sa nasabing titulo ng programa, minarapat ng TVJ na palitan ang pangalan ng kanilang bagong noontime show at alisin ang salitang Bulaga, pero iniwan pa rin nila ang Eat, na binabasa at sinasabi nila bilang EAT. Hanggang sa ilabas ng IPO file ang kanilang desisyon sa inilalabang pagbawi ng titulong Eat Bulaga ng tape at TVJ. Ilang linggo nga bago magpasko ay naibigay at napatunayan ng IPO na si Joey De Leon ang siyang tunay na nagmamay-ari ng salitang Eat Bulaga. Kaya naman pinayuhan ng legal counsel ng TVJ na si Attorney Buko de la Cruz ang tape na kung maaari ay wag na nilang gamitin ang titulo para sa kanilang programa dahil TVJ ang siyang may-ari nito. Dagdag pa niya, nirespeto nila ang batas habang dinidinig pa ang kaso sa IPO file at hindi ginamit ang Eat Bulaga. Hiniling ng kampo ng TVJ na respetuhin din ng tape ang desisyon ng IPO na nagbigay sa orihinal na lumikha nito ng karapatan na angkinin ang nasabing titulo. Gayunpaman nanindigan si Attorney Maggie Garduque na hanggat inaapela pa nila ang desisyon at wala pang pinal na resolusyon, patuloy pa rin nilang gagamitin ang titulong Eat Bulaga sa kanilang programa. Sinabi rin niya na ang tape ay may 15 days para iapela ang desisyon ng adjudication officer sa director ng BLA IPO. Pagkatapos nito, ang mga inapela na desisyon ay maaari pa ring iapela sa Director General ng IPO,
sa loob ng 30 days. At dahil iaapela pa nila ang kaso, sinabi ng tape na ang apela ay ituturing na moot at akademiko kung ito ay makikinig sa panawagan ng TVJ at umaasa sila na ang TVJ ay hindi gagamitin ng Itbulaga hanggang hindi pa pinal ang desisyon. Subalit kahit executory ang desisyon ng korte, magpalit man ang tape ngayon ng titulo, sinabi ni Attorney Maggie na iaapela pa rin nila ito. Initial reaction among others: we were surprised that the court ruled on trademark and trademark infringement. When the case pending in court is copyright infringement, we will definitely file an appeal to this decision. Ilang minuto matapos matanggap ang desisyon ng Marikina RTC 273, binasa ni Tito Sen habang naka-livestream sila sa kanilang FB page ang ilang bahagi ng desisyon na may petsang December 22, 2023 na inilabas noong January 5, 2024. Aniya, ang hustisya ay binibigyang pabor sa mga nagsasakdal laban sa mga nasasakdal. Ang mga nagsasakdal po ay sina Tito Vic Joey, kasama si Jenny at Direk Pucci. Permanenteng ipinag-uutos sa mga nasasakdal o Tape Inc. at GMA Network Inc. ang paggamit ng mga trademark na EB, Itbulaga at EB, kasama ang lahat ng logo na nag-uugnay sa mga bahagi ng paksa sa mga palabas nito, mga programa, proyekto o promosyon, paggamit ng jingle o awit ng Itbulaga o anumang bahagi nito sa mga palabas, programa, proyekto o promo, at pagpapalabas at pagsasahing papawid ng playback ng anuman at lahat ng naitalang episode ng palabas ng Itbulaga bago ang May 31, 2023. Ang mga segment nito o anumang bahagi nito sa lahat ng channel at platform. Ang IPO Phil sa pamamagitan ng kanyang wastong unit o head officer ay iniuutos na ang pagkansela ng mga sumusunod na trademark registration sa pangalan ng Television Production Exponents Incorporated mula sa mga record, database at o registry nito. Napag-alaman ng RTC na si Joey De Leon ang lumikha ng trademark na Itbulaga. Dahil nalaman din nila na nabigo ang tape na itanggi ang pahayag ni Joey na siya ang nakaisip nito. Sinabi ng korte na dahil sa kabiguan ng akusado na gumawa ng isang kategorya at tiyak na pagtanggi sa pag-angkin ni Joey na siya ang lumikha, bumalangkas at nagbigay ng mga salita sa pamagat na Itbulaga kasama ang paliwanag kung paano ito nilikha, ang hukuman sa makatuwid ay nag-uutos na ang mga nagsasakdal ay matagumpay na napatunayan at naitatag sa pamamagitan ng pagpaparami ng ebidensya na si Joey at ang kanyang mga kasamang nagsasakdal na sina Tito at Vic ay dapat nabigyang kredito sa pagbabalangkas at paglikha ng markang Itbulaga. Kaya naman sa ilalim ng 2020 Revised Rules of Procedure for Intellectual Property Rights Cases, anumang utos na inilabas ng korte ay agad na nagpapatupad. Ibig sabihin, ipapatupad na ang ruling ng RTC kahit maghain ng apela ang tape o GMA. Kaya naman ang tape Itbulaga ay kinikilala na ngayon bilang tahanang pinakamasaya. Mga ka-showbiz peeps, anong reaksyon nyo sa kwentong ito? Just type in your thoughts in the comments section below.